Boss. Uy, Uy. vlog ka. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ciao, ciao. Boss, Italiano ka na rin ah. Oo, boss. Kayo yung pumunta pero ako yung natuto. First day sa trabaho ulit ngayon. Monday na Monday. Medyo jet lag pa pero andito tayo kasi kailangan nang magtrabaho. Kailangan na mag-vlog. Ayun nga, kailangan nga mag-vlog eh. Nagulat ako kasi nag-vlog ka na kaagad eh. Wala tayong ma-upload no? Wala na. Wala. Wala na, ubos na, boss. Okay, kailangan natin bumawi. Kamusta ba, boss? Kamusta yung France tuloy? Kamusta Italy? Masaya naman. Actually, nandun lang ako for, believe it or not, 11 days. Ang pinunta namin talaga doon is yung tinatawag na EICMA, which is yung one of the largest motorcycle conventions or events na ginaganap worldwide. But anyway, bago kami nagpunta doon, dami namin ginawang sumay trip kami, Nag-road trip kami, nag-Italy loop kami. Yan. 9 days of driving, 3,000 kilometers. Saan kayo nag-land? Yun Sa Milan. Sa Milan kami nag-land, tapos nag-road trip kagad kami papuntang Bologna, Modena. Siyempre, binisita namin si Ferruccio Lamborghini. Lamborghini. Tsaka si Enzo Ferrari. Ayan. Siyempre, doon pinanganak yung mga sasakyan na yun. Alam mo naman medyo car guy ako. Dinalaw namin yung Ferrari Museum, kung ano ginawa namin doon. Nag-road trip kami papuntang Florence. Doon sa Florence, siyempre natikman namin doon yung napakasarap na steak. Puro sarap nga yung ginawa namin. Kaya pinataba ko ulit talaga si J-Mac ulit. Kasi di ba guys, nakita niyo pumayat na siya. So syempre, as a concerned friend, talagang sinira ko yung diet niya. Oo. Kasi hindi pwede yun. Dapat tumaba ulit si J-Mac. Hindi pwede nga ulo mataba. Alam, mataba din siya. Pumunta pa kami sa Leaning Tower of Pisa kasi request ni J-Mac. Sabi niya, hindi makumpleto yung Italy niya kapag hindi niya nakikita yung tabinging tower. Sabi ko, sigurado ka ba? Sabi ko, sige, sumay trip kami doon. Saka kami bumaba ng Rome. So parang gumilid muna kami, tapos saka bumaba ng Rome. Sa mga di nakakaalam, Rome is, I think, from Florence, around almost 500 kilometers away. Ang bilis lang, yung ganda ng highway nila doon, walang traffic. Anong minimum? Minimum speed? 130 kph. Pero walang sumusunod sa 130. Yung 130, 140, actually cruising lang nila yun. Parang ang pakiramdam 60 lang sa ganda ng kalsada. Yun nga lang, ang downside, napakamahal ng gasolina doon guys. Tsaka ng diesel. We're so lucky dito sa Pilipinas na nasa 60 pesos lang. 60-65 pesos. Lucky pa tayo nun, boss, ha? Oo, kasi doon, pucha, 120 pesos. Per liter. Per liter. Ngayon talagang, alam mo yun, pag stoplight, papatayin mo talaga yung makina. Ang mahal ng crudo doon eh. Sa Vatican, di nga lang namin nakita si Pope. Hindi lumabas eh. Naka-best pa kayo nun, boss, di ba? Oo. Alam mo, Kita ko yun. ang pinakamadaling way para mapasyalan actually yung Rome is riding a Vespa or a scooter, any scooter. So, napakaraming scooter rentals doon. It just so happens na Vespa yung napuntahan namin. Vespa place siya. So, and alam mo ng best part, pre? Hindi ka na naglakad, libre pa parking pag nakamotor ka. Walang bayad. Walang bayad. Ano yung street Parada mo parking lang sa na? bangketa. Pagka parada mo sa bangketa, lakad ka papunta dun sa pupuntahan. Walang MMDA. Wala. Walang clearing operation doon. Pero pag naka-auto ka sa loob ng Rome, yari ka kasi good luck na lang makahanap ng parking. Tsaka yung mga kalsada maliliit, talagang pang Vespa lang or pang scooter lang. Umalis na kami, dumiretso kami ng Milan. Yun, straight drive yun, grabe yun. Ilang kilometers naman yung boss? 600, 700. Siyempre, pagdating sa Milan, akala nyo mag-hike na kami. Hindi pa kami nag-hike man. Hindi talaga ayok mo yung pinunta nyo, boss. Oo, Ba't punta ba- pa kami Lake Como, punta pa kami ng Switzerland, sa Swiss Alps. Makikita mo kasi bandang Milan, actually border ng Switzerland yun. Toblerone pa rin, nakita ko yung Toblerone. Nakita mo? Oo, yung mga bundok sa Toblerone, yun, nakita ko yun. Actually, overall experience, the best was yung pagkain. Ang layo ng quality ng pagkain doon. So, syempre, ito na, EICMA. Tsaka lang kayo nakarating na hype mo. Saka lang kami nakarating na EICMA. Ang dami naghahanap sa amin kung nasan kami. Puro kami side trip, puro kami ano. Kaya I'm sure nag-enjoy yung mga kasama ko doon. But still, nag-EICMA kami. Ang dami namin nakita sa EICMA, Francis. It was so exciting kasi si Honda nag-launch ng mga motor doon. At hindi lang si Honda, pati may mga ibang brands din. Si Honda specifically, naglabas ng Hornet 1000. May kamukha. Mukhang Street Fighter, mukhang Z1000. So bali ang nangyari sa kanila, yung CB1000R, hindi naman nila totally dinascontinue, pero nagkaroon ng ibang line. So si CB line is yun yung medyo may retro feels, retro vibe, Neo Cafe,
Si Hornet, yun yung modern take nila sa naked bike. May nilabas din, in-update si CB500X. Ginawa na siyang NC500. Tapos, ganun din si 500F na CB. Iba na siya. Iba na rin yung itsura. Ang dami nilabas. Ang isang exciting din na update, of course, is yung Africa Twin na dating yung Adventure Sports na 21-inch yung harap na gulong at 18-inch yung likod. Ginawa nila ngayon, in-update nila, niliitan nila 19 tsaka 17 na. So, I guess, siguro para maging mas road bias siya. Kasi nga naman, Adventure Sports siya, yes, but most of the time, people don't take it off-road. Talagang puro highway lang, highway cruising. Ang kagandahan nun, I guess, mas maabot na natin ng mas mabuti tong Africa Twin. At syempre, yung paborito kong motor sa Honda, which is the Fireblade. In-update nila at hindi lang yun. Naglabas ng 3 klaseng CBR. Tatlo. The first one is of course the Fireblade. In-update nila, nagkaroon ng kakaibang pakpak. Tapos tinaas nila 217 horsepower na. What's also nice is yung CBR 600RR. Naku po. Nilifive nila, kinambak nila yun. Ewan ko lang kung lalabas sa Pilipinas, pero napaka-interesting ng model na yun. Kasi if I'm not mistaken, yung mga ibang models like the R6, wala na eh. Hindi ko alam kung anong nangyayari, kung siguro dying na yung market na yun. But please Honda, may mga naghahanap pa ng 600RRs dito. Syempre sa racetrack natin dito locally, yun ang perfect bike. Yung power delivery niya, hindi katulad ng liter bike. Kasi sa liter bike, parang napakalit ng Clark International Speedway natin. Kumbaga, yung 600, enjoyable yun. Oo, yung mga 1,000 kasi pang mga ano yun, MotoGP racetrack. Of course, sa kalsada din natin. Napakaganda niya kasi nga, hindi kasing powerful ng 1,000. And of course, yung favorite ng halos lahat sa CBR is the CBR 650R. So, in-update din nila yun, guys. Yung puwet, ang pinaka noticeable na difference. So, in-update nila yun. Mas pogi na, mas sleek na, mas ano na. Hindi lang yun, napakadami din namin nakitang mga futuristic bikes doon. Pero yun nga, puro electric. Medyo nababaduyan pa ako sa electric eh. Pero Hindi mo pa ma-embrace eh. hindi ko pa ma-embrace kasi nga nanggaling ako dun sa luma. Medyo dun tayo papunta guys, pero sana hindi. Hindi, sa mga totoong ano dyan, sa mga totoong petrol heads kung tawagin. Disappointing. Nakakalungkot yung walang tunog. Pero matulin. Oo. Matulin. Grabe tulin nun, boss. Yun na nga, I don't know if it will work sa Pilipinas, sa mahal ng kuryente dito, or sa ano natin. I guess that's the way na papunta sa future. At syempre, nagpunta kami ng booth ng HJC. Tumambay kami dun. HJC helmets. Ang laki-laki dun nakalagay, number 1 in the world. Number 1 talaga, no? Number 1 talaga. Kinonfirm ko yan. Sabi ko, totoo ba? Ano, baka mamaya, pipiling lang kayo number 1. Hindi, totoo talaga. I think HJC right now is one of the biggest helmet manufacturers in the world. And of course, being number 1, medyo trendsetter sila. Ang dami nilang nilabas doon ng mga bagong collaborations nila. Yeah. Mga bagong models. Special shoutout sa lalabas na series na Squid Game sa Netflix. Disney, with Marvel, with Pixar, with Capcom, with DC. Lahat ata eh. Parang Mobile Legends lang wala, tsaka Dota eh. Nahiya pa, di pa kinuha yung Mobile Legends. Pati nga si Blizzard nilabas doon. At hindi lang yung mga special graphics, pati yung mga bago nilang helmet models, which are the Alpha 12, the F71, yung mga bagong graphics natin sa Alpha 91, Alpha 71, yung mga full carbon versions ng mga yun, nilabas din nila doon. May nakita pa akong Pac-Man eh. Sa V10, no, boss? May Pac-Man pa sa V10 na, di ba, yung mga kaisip nun, Pac-Man. Tapos meron pang Mickey Mouse sa V31. So, sa retro, di ba? So, nakakatuwa. Kasi, may lalabas na Vespa na Mickey Mouse, alam niyo ba yun? Siguro being the trendsetter, talagang nilalabas sila ng mga bagong models. At hindi lang yon, lahat ng helmets na lalabas next year is the new safety standard, which is the EC2206. So guys, kung talagang cautious kayo or talagang masailan kayo sa ginagamit yung helmet, talagang yun na yung bago, yun na yung pinaka-safe na updated version ng mga helmet. If you're buying for next year especially, talagang doon na siya papunta. Kahit nilabas sila dun sa EICMA, matagal pa yun, Francis. Kilala mo, naiinis nga ako sa sobrang excited ng HJC. Ba't nila nilabas doon? Pero alam natin na for next year pa. Tagal pa. Hindi Tagal. first quarter yan, sure ako. Hindi ko masabi. Depende. Mahirap magbanggit eh. Mahirap magbanggit. May mga orders tayo, pero syempre, knowing HJC, grabe yung production nila worldwide. We don't know when we can get ours. Matatagal pang darating yung mga yun. Hindi agad-agad. So, na-excite kami ng sobra. Nakita namin yung mga bago. But at least,
we saw how good it was in person. So yung mga nag-aabang dyan ng mga bagong model, konting antay pa, relax na kayo guys. For now, may mga stocks pa tayo ng mga old, especially the Alpha 11, and hindi natin kagad tatapusin yan kasi yun na nga, it's one of the best-selling helmets from HJC. Kahit ako medyo nalulungkot na in-update na siya, although nahawaan ko yung Alpha 12. Nako. Maganda. Maganda rin yung presyo sigurado. Maganda rin yung presyo. Maganda rin. Feeling ko mas mahal talaga sa 11. So yung mga gusto makatipid dyan, I think nagdadalawang isip pa kayo sa Alpha 11. Huwag na kayo magdalawang isip kasi now I think is the best time. Dahil nga syempre, lalabas yung new model next year, I guess. Middle of next year, I don't know. Magaganda yung mga offerings namin sa Alpha 11. Now is the right time to buy, I think. And yun nga, bago pa rin naman yung mga stocks namin. May mga parating pa kami full carbon na Alpha 11. Mga gustong ma-experience yung 11 pa. Yes, bago kayo mag-12, Since mag matagal pa. 11, tsaka mas magaan ata si 11. Kasi easy 2206. Yung mga 2206 kasi guys, yun nga, tinaas yung safety standard. Iba rin yung weight, may difference. Sa V10 lang magaan, hindi ko alam bakit. Also, parating na rin yung mga lens natin guys, yung mga naghahanap dyan ng lens for V10, for C10, yung mga models natin, and gear plates and whatnot. Konting antay na lang. I hope before Christmas, dumating yung mga yun. And abangan, malay natin, there would be another promotion or sale na magaganap this December. So please follow us, or like our page, subscribe. Thank you very much for watching. Sana natuwa kayo sa update ng namin. The Aikmo Venture. The Aikmo Adventure. Buongiorno. Ciao.